Okay, happy Sabbath po. Wala pang tumutugon sa aking pagtawag. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at muli kami nandito ngayon upang tayo ay mag-sharing sa ating nalaglag yung ilaw sa likuran. Nalaglag yata. Okay, sa ating pasimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa isang linggong nagdaan na kami po inyong iningatan. Pinagpalat biniyayaan, pinahiram ng buhay at lakas, pinagkatiwalaan sa mga bagay-bagay. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa amin. At kami rin po ay humihingi ng humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang kasalanan. Sana po sa gabing ito, sa aming pag-sharing ay kami po ay pakipatnubayan ng inyong banal na espiritu sa aming gagawin na pag-uusapan at nawa ang inyong mga banal na anghel ay sumaamin din. Ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat kalakip ang mga nanonood sa gabi dito na pagpalain po sila sa pangalan po ng Panginoon. Amen. Muli po ay happy Sabbath sa inyo mga kapatid at mga kapamilya, mga kaibigan. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng isang aral na siguradong mapupulutan nyo ng aral. Ito po yung continuation noong nakaraang Miyerkules. Ano po? Kung inyo pong naaalala yung ating pinag-aralan ng nakaraan, ito po yung kay Esau at Jacob. Ano po? Sana po ay naaalala nyo. Ito po yung kambal, yung parehong kambalan na po. Pero bago natin pagpatuloy ang ating pag-uusapan ay tayo po muna ay makakarinig ng tanging bilang buhat sa ating mga kapatid. Reaching out with no one to hold, being abandoned with no place to go, wanted and wanting such desperate times, hold better tears are filling your eyes. Carry your burden, but it's too much to bear. It's down in the valley where He'll give you strength, and there is nothing else that He can't face. And help me start all over again when life gets broken. Let the storm rage and rage. Now it's hard to imagine how you make it through the day. Blisters to years, time's passing you by, but you're still holding on to the house and the wise. So give the glimpse of Jesus, for He is right.
can help me start all over again. When life is Okay, maraming salamat kay Sister Sister Marites Tabion sa kanyang isang tanging bilang. Ano po? At salamat din sa mga nanonood ngayon sa gabing ito. Nakikita ko po si Maris Renido, si Yet, si Bel, si Nelson, hindi nawawala dito si Brother Arnel, si Brother Abing Porto. Ayan, siya po yung nanonood. Happy Sabat po sa inyong lahat. At tayo ngayon ay mag-uusap-usap na tungkol sa ating nabitin na pag-uusap noong Miyerkules. Ano po? Ito po yung tungkol sa kambal. Sa kambal na napakagandang istorya. Ano po? Okay, ito na po. Tayo na ay magsisimula. At kung ito po ay naaalala ninyo, kung naaalala nyo ang ating napag-usapan nung nakaraan, ito po yung dalawang kambal. Ano po? Ano nga ang sabi dun sa kambal na nasa sinapupunan ng kanyang ina? Nararamdaman niya na yung dalawang kambal, hindi pala dalawang kambal, yung dalawang bata na kambal na sa kanyang sinapupunan ay nagsusuntukan. Ano po? Nagtutulakan. Sa sinapupunan pa lang ay nag-aaway na. Napakasakit ng ganon, lalo na sa mga nanay na nakakaranas mabuntis, ay hindi pala magiging nanay kung hindi nakaranas mabuntis, ay nararamdaman yung pagsipa ng bata. No? Okay, ang ating pag-aaralan ngayon ay continuation ng ating nakaraang Miyerkules. Ano po? Ito yung matatagpuan sa Genesis 27, 1 hanggang 44. Po. Tutuloy natin ngayon ang istorya. Matandang-matanda na si Isaac. Ito po si Isaac, yung tatay ng kambal. At halos hindi na makakita. Isang araw tinawag niya ang panganay niyang anak na si Esau. Ito po yung hunter, si Esau, na paborito ng kanyang tatay. Okay. Sinabi niya, anak. Sumagot si Esau, narito po ako, ama. Sinabi ni Isaac, matanda na ako at hindi na magtatagal ay mamamatay na ako. Mabuti pang kunin mo ang iyong pana, pumunta ka sa gubat at mangaso ka para sa akin. Ibig sabihin, punta ka sa gubat, maghunting ka para sa akin. Pagkatapos ipagluto mo ako ng paborito kong pagkain at dalhin mo agad ito para makakain ako at babasbasan kita bago ako mamatay. Ayun. Nasabi ko po sa inyong nakaraan na ang pagkapanganay ay napakahalaga. Ano po? Hindi ito matutupad itong mahalaga na to kung hindi sila ay babasbasan ng kanilang ama. Ano? Tuloy natin ang basa. Nakikinig pala si Rebecca. Ito po si Rebecca, ito yung nanay ng kambal na asawa ni Isaac. Habang kausap ni Isaac si Esau,
Kaya nang pumunta si Esau sa bukid para mangaso, sabi nung umalis na si Esau, kinausap ni Rebeka ang anak niyang si Jacob. Ito po ang sabi, narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau na mangaso at siyang ipagluto ng paborito niyang pagkain. Sapagkat bago raw siya mamatay, babasbasan niya si Esau, yung kuya niya, sa presensya ng Panginoon. Itong si Rebeka ay papalibasa, paborito tong si Jacob, gusto niyang yung blessing ay mapunta kay Jacob. Samantalang ang blessing ay dapat na kay Esau sapagkat siya ay, ang sabi, siya ay hindi, ang panganay ay si Esau, hindi si Jacob. Kaya ang mangyayari ay gagawa sila ng strategy. Pero anong strategy? May pagkakaiba yung kambal. Si Isaac ay hindi na makakita. Ito'y partially blind. Alinag na lang siguro. Madedetermine o makikilala ni Isaac yung kanyang panganay na anak na si Esau sa pamamagitan ng pagkabalbon. Ano po? Si Esau ay balbon. Samantalang si Jacob ay makinis. Ano po? Itong si Jacob ay bahay na bahay. So, mas mabango siya kaysa kay Esau. Si Esau ay, sabihin natin na, may pawis lagi dahil lagi siya sa gubat, lagi yung pawisan. Yun, ayun po ang mangyayari. Sabi sa 8, kaya anak, sundin mo ang iuutos ko sa iyo. Anong iuutos ni Rebeka sa kanyang anak? Pumunta ka sa mga hayop natin at kumuha ka ng 2 matabang batang kambing. Uy, 2 batang kambing. Tandaan niyo na po. At ipagluluto ko ang iyong ama ng paborito niyang pagkain. Pero ang sabi ni Isaac, ang magluluto ay si Esau at yung hayop ay manggagaling sa gubat. Hindi sa kawan nila o sa kanilang kulungan. Ano ito sinasabi ni Rebeka? Tuloy natin. Pagkatapos, dalhin mo ito sa kanya para basbasan kanya bago siya mamatay. Ayun. Kita nyo? Ang gustong mangyari ni Rebeka, yung karapatan ng pagkapanganay ay mapunta kay Jacob dahil unang-una ito ang paborito niya. Ano po? At alam niya na itong si Jacob ay bahay na bahay at hindi ito masyadong mas pinong kumido, sabihin na natin. Kaya dito nababagay ang basbas ng kanyang ama para sa Panginoon. Ano po? Ang sabi rito ay, di ba sa una nating pinag-usapan, at saka pinagbili na ni Esau yung kanyang pagkapanganay sa pamamagitan ng pagkatakawan ng pagkain. Ano po? Di ba? Sumumpa pa nga siya na, oo, sa iyo na yung pagkapanganay. Kesa naman ako'y mamatay sa gutom. Ano? Happy viewing po kay Sister Letty Robes, kay Sister Nim Palasala at kay Jonalyn. Ayan, nanonood sila. Okay, tuloy natin. Pagkatapos, sabi nga, dalhin mo ito sa kanya para basbasan ka niya bago siya mamatay. Pero sinabi ni Jacob sa kanyang ina, alam naman po ninyo na balbon si Esau at ako na may hindi. Ayun ang pagkakaiba nila. Si Esau ay balbon. Mabalahibo ang braso, balbasarado, at sabi maraming buhok sa katawan. Si Esau ay napakakinis. Para sigurong babae, ano po? Baka hawakan po ako ni ama at malaman niyang niloloko ko lang siya at sumpain po niya ako sa halip na basbasan. Sabi ni Rebeka, sumagot si Rebeka, anak, ako ang mananagot kung susumpain ka niya. Basta gawin mo lang ang iniuutos ko sa iyo. Lumakad ka na at dalhin mo ang pagkakasalin kasi. Lumakad ka na at dalhan mo ako ng kambing. Ayun, ang ibig sabihin ay pumunta ka na ron sa doon sa kulungan. Kumuha ka na ng kambing na bata at dalhin mo sa akin. Iluluto ka na, yun ang ibig sabihin. At sabi nga ay kaya kumuha si Jacob ng 2 kambing at dinala niya sa kanyang ina at niluto ni Rebeka ang paboritong pagkain ni Esau. Natural, asawa ito. Alam yung paano magluto na paborito ng kanyang asawa. Ano po? Ngayon, imagine natin na si Jacob ay pumunta na po doon sa kawan ng kambing.
at kumuha ang sabi ay kumuha ng kambing at binigay sa kanyang ina para ito ay lutuin. Okay, diretso po natin. Pagkatapos, kinuha niya ang pinakamagandang damit ni Esau na nasa bahay nila at pinasuot kay Jacob. Yung amoy, yung anong tawag dito? Yung amoy yung amoy, ang tawag dito, yung amoy mangangaso, yung amoy pawis, yun po ang pinasuot ni Rebecca sa kanyang bunso. At ang sabi ay, nilagyan niya ng balat ng kambing ang braso ni Jacob, pati ang leeg nito na hindi balbon, hindi kasi balbon si Jacob. So, nilagyan niya ng balat ng hayop, ng braso, ang leeg, para pagka naman, pag kinapa, baka kapain kasi ni Isaac eh. Ang sabi pa rito ay, baka pati yung boses makilala, pero siyempre medyo babaguhin ni Jacob ang boses. Tuloy natin. Pagkatapos, ibinigay niya kay Jacob ang pagkain. Ayun, papunta na si Jacob sa kanyang tatay. Ibinigay na ni Rebecca yung pagkain at ang tinapay na niluto niya. Nilayon ni Jacob sa kanyang ama at sinabi, Ama, medyo binago niya yung boses niya. Marahil ginagaya niya ng konti yung boses ng kanyang kuya. Sabi ni Isaac, Ama, sumagot to si Isaac, sino ka ba? Anak ko. At sumagot si Jacob, ako po si Esau, ang panganay niyong anak. Nagawa ko na po ang inuutos niyo sa akin. Bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para basbasan niyo na po ako. Ayun. Kasi nadinig nga ni Rebecca na sinabi ni Isaac kay Esau na ngayon pumunta ka sa gubat, dalhin mo yung pana mo, ipangaso mo ko at pagluto mo ko ng pagkain. Ayan. So ang ginawa ni Rebecca, inutusan niya si Jacob, kumuha ka doon sa kawan, ipinagluto yung kanyang asawa at pinadala kay Jacob at si Jacob ay pinalagyan ng mga balat ng hayop sa kanyang braso para pagkapa ni Isaac, siya ay balbon. Tuloy po natin. At sinabi ni Isaac, Anak, paano mo ito nahuli agad? Ang bilis mo naman, anak. Di ba pupunta ka pa sa gubat para mangaso? Sumagot si Jacob, tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos. Nangatwiran na, nagsinungaling na. At sinabi ni Isaac, lumapit ka sa akin, anak ko, para hawakan ko kung ikaw hawakan kita kung ikaw nga talaga si Jacob. Tama yung hinala ni Rebecca. Ano po? Anong hinala ni Rebecca? Baka hawakan ka. So ginawa, nilagyan ng balat ng hayop sa kamay. Yun nga talaga, hahawakan siya ni Isaac. Kaya lumapit si Jacob at hinawakan siya ng kanyang ama at sinabi, ang boses mo'y parang kay Jacob. Nakilala yung boses. Ay di ba po naman talaga ang mga bulag ay malakas ang pakiramdam, malakas ang pandinig. So nalaban niyang parang kay Jacob ang iyong boses. Pero ang braso mo ay parang kay Esau. Yun ang sabi. Bakit ganun? Ang katawan mo ay parang kay Esau, pero ang boses mo ay kay Jacob. Diretso natin. Hindi nakilala ni Isaac si Jacob dahil sa braso niya ay balbon din katulad ng kay Esau. Alam niya kasi na si Jacob ay hindi balbon. So may ebidensya na. Sabi nga, may ebidensya. Bago niya basbasan si Jacob, nagtanong pa siya, ikaw ba talaga si Esau? Sumagot si Jacob, opo, ako nga po. Talagang sinigurado ni Isaac si Jacob kung siya talaga si Esau. So pinanindigan na ni Jacob yung kanyang kasinungalingan. Ano po? Diretso natin ang basa. Sinabi ni Isaac, sige nga, dalhan mo rito ang niluto mo para mula sa pinangaso mo at pagkatapos kung kumain ay babasbasan kita. Kaya't binigyan siya ni Jacob ng makakain at maiinom at kumain siya at uminom. Ayun, nabusog na yung matanda. Kumain, nasarapan siguro at uminom. Ang sabi. Pagkatapos sinabi ni Isaac sa kanya, lumapit ka, anak, at hagkan mo ako. Lumapit si Jacob sa kanya at hinagkan niya ang kanyang ama. Naamoy ni Isaac ang damit nito. Amoy
amoy isaw nga, amoy isaw. So, ang sabi nito ay, binasbasan niya agad si Jacob at nagsabi, ang amoy ng aking anak ay katulad ng amoy ng bukid na binasbasan ng Panginoon. Ito ang sabi, naway bigyan ka ng Diyos ng lupaing sagana. Ito po yung basbas. Lupaing sagana. Ang ani na palaging may hamog na biyaya niya para maging sagana ang pagkain at katas ng inumin mo. Naway magpasakop ka at maglingkod sa iyo ang maraming tao. Naway maghari ka sa mga kamag-anak mo at magpasakop sila sa iyo. Naway ang sumumpa sa iyo ay susumpain din. At ang magpapala sa iyo ay pagpapalain din. Yun po ang laman ng basbas ni Isaac kay Jacob. Pagkatapos basbasan ni Isaac si Jacob, lumakad agad si Jacob. Aalis lang niya ay dumating naman si Esau, yung kuya, mula sa pangangaso. Ayan, nagluto agad. Sabi, nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. At sabi niya, Ama, bumangon po kayo at kumain ng pinangaso ko para basbasan niyo na po ako. Sa palagay niyo, ano ang Pare Romy, nandiyan ka pala. Happy Sabbath. Sa palagay niyo, ano ang itsura ni Isaac nung nalaman niya na ito si Esau, dahil yung boses pa lang na ito nga si Esau. Basahin natin. Nagtanong si Isaac sa kanya, sino ka? Sumagot siya, ako po si Esau, ang pangalan niyong anak. Ayan. Naku, si Isaac ay nagulat at nabigla. Nang marinig ito ni Isaac, ang sabi, nanginginig siya at sinabi, sino kaya ang unang nangaso at nagdala sa akin ng pagkain? Pagkatapos ko lang kainin iyon nang dumating ka, ibinigay ko sa kanya ang aking basbas at hindi ko na iyon mababawi. Isang beses lang pala ang basbas. Ano po? Hindi na pwedeng dalawahin. Kahit sabihin mo, ay fake yung una. Hindi. Ang salita ni Isaac ay sagrado. Ang salita niya ay kung tawagin sa Kastila ay palabra de honor. Kita nyo? Hindi na pwedeng mabawi. At hindi na pwedeng ulitin. Tuloy natin ang basa. Pagkarinig dito ni Esau ay umiyak siya ng labis. Iyak talaga. Hagulgol kasi binaliwala niya yung kanyang pagkapanganay noong nakaraan na, di ba, ay pinanumpas pa siya ni Jacob na takal sa pagkain. Iyak siya talaga dahil nawala na, hindi na maibabalik yung basbas. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Sige na po, Papa. Basbasan niyo po ako. Basbasan niyo rin ako. Pero sumagot si Isaac, niloko ako nung nakababatang kapatid mo. At nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo. Hindi na pwede, anak. Hindi na pwede. Isang basbas lang. At yun ay hindi na pwedeng ulitin. Ano? Kita nyo ang nangyari? Sa pagbabaliwala ng isang tao, ito po'y pinapatungkol sa kanyang pananampalataya. Patungkol po ito sa kanyang paninindigan bilang isang may karapatan doon sa langit. Na pag ito ay binaliwala natin, sinasama ko yung sarili ko, ang ticket natin sa langit ay mawawala. Lucas, yung aking apo po, Lucas, hello, mahulog ka dyan. Kita nyo? Sa pagbabaliwala ng kanyang karapatan, nawala ang lahat. Hindi na pwedeng ibalik. Diretso natin ang basa. Sinabi ni Esau, pangalawang beses na ito na niloko niya ako. Kaya pala, Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay. Kita nyo? At ngayon, kinuha pa niya ang basbas na para sa akin. So, 2 beses daw po siya niloko. Nung una, nung pinakain siya, ay hindi naman siya niloko nun eh.
Harapang sinabi sa kanya, ipagbili mo sa akin ng iyong pagkapanganay, pumayag siya eh. Ito talaga, yung pangalawa, yan ang panloloko dahil nakuha niya yung pagkapanganay. Pagkatapos nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin? Talagang gusto niyang mabasbasan siya kasi napakalaking bagay po noon. Sumagot si Isaac, ginawa ko na siya na magiging iyong amo, siya na ang boss mo. Imbis na ikaw ang magiging boss, pero binaliwala mo ngayon. Ang naging boss ay yung iyong kapatid na nakababata. Okay. At ginawa ko rin ang lahat ng kamag-anak niya na magiging mga alipin niya. Talagang siya na ang susunod na talagang makapangyarihan. Ibinigay ko na sa kanya ang saganang pagkain at inumin. Kita nyo? Kaya ano pa ang maibibigay ko para sa iyo, anak? Sising alipin talaga si Esau dahil sa pagbabaliwala niya sa kanyang karapatan. Kaya tayo mga kapatid, mga kaibigan, huwag po nating baliwalain ang karapatan natin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay may kasiguraduhan na sa langit. Walang pagduruda, wala pong pagduruda yun. Meron na tayong pwesto sa langit. Huwag natin itong baliwalain. Dahil, pag ito binaliwala natin, mawawala na tayo ng karapatan. Ano po? Kaya kailangan panghawakan natin ang ating pananampalataya. Diretso natin ang basa. Nagmakaawa pa si Esau sa kanyang ama. Ama, wala na po bang kahit isang basbas? Basbasan niyo rin po ako at patuloy ang kanyang paghagulgol. Ito po ay kumakatawan mga kapatid. Doon na kapag tayo ay namatay na. Kung ano ang ginawa natin, ang sabi ko sa inyo kanina, meron tayong karapatan sa langit. Meron na tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pero pag binaliwala natin ito, namatay tayo. Ito na po sinasabi yung the point of no return. Hindi na pwedeng bumalik. Hindi na pwedeng bumalik doon at magsisi at hindi na pwede, talagang tapos na. Tapos na, the end na. Ito ang nangyari kay Esau. Kahit naghagulgol siya, humingi siya ng second chance, wala na. Wala na po. Sinabi ni Isaac sa kanya, hindi aani ng sagana ang lupaing titirhan mo. Kita nyo? Yung salita ay, Lucas! At palagi itong palagi itong walang hamog na biyaya ng Diyos. Kasi nga, yung binasbas ni Isaac kay Jacob, nandun lahat ng kasaganahan. Palagi ka makikipaglaban at maglilingkod ka sa iyong kapatid. Naku, naging underdog na talaga siya. Naging alipin na siya. Mas makapangyarihan na yung kapatid niya. Pero kung lalaban ka sa kanya, makakalaya ka sa kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kung hindi ka susunod sa kanyang command, pwede kang lumayas. Ganun po ang mangyayari. Lucas! Baka mahulog ka dyan, nak. Ako po, yung alam niyo po, yung aking apo ay napaka-hyper. Akyat ang akyat. Talaga pong hyper ang batang lalaking ito. Siya po ay 4 years old na. Okay, diretso natin. Okay. Kinapuutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Kita nyo? Naggalit na si Esau kay Jacob dahil sa basbas. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit lang mamatay si ama. Kapag namatay siya, papatayin ko si Jacob. Nakakatakot. Kita nyo yung galit ni Esau. Kasi nawala na talaga ang lahat sa kanya. Yung karapatan niya, yung kanyang dapat sa kanya, yung kasaganahan, yung kanyang pagiging astig, yung kanyang hari, nakuha ni lahat ni Jacob. Yung basbas ay nandun. Okay, diretso natin. Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Esau. Kita nyo? Kaya pinatawag niya si Jacob at sinabi,
ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo. Kaya makinig ka sa sasabihin ko. Tumakas ka at pumunta ka sa Haran. Malayo, malayo po yun. Doon ka, doon sa kapatid kong si Laban. Si Rebecca po ay mayroong kapatid doon. Ang pangalan ay Laban. Tito po ni Jacob yun. Doon ka hanggang sa mawala ang galit ng iyong kuya. Napakagandang istorya po nito mga kapatid. At meron pang continuation nito na sila ay magtatagpo. Pero yun po ay pag-uusapan natin sa mga susunod pa pong gabi. Ano po? Kaya ang istoryang ito ay nakapupulutan natin ng aral na huwag babaliwalain lagi ang karapatan. Tayong lahat ay may karapatan. Isipin po natin yung lahat tayo ay may karapatan. Karapatan sa langit. Huwag nating baliwalain. Ano po? Mga kapatid, sa gabing ito ay sana naunawaan nyo ang ating aral. Naunawaan nyo ang ating pinag-uusapan na sana ito'y matanim sa ating puso. Ang pinanghahawakan nating pananampalataya ay huwag nating pababayaan. Sa pagtatapos po, tayo po ay mananalangin muna. Ama namin Diyos sa langit, salamat po sa isang aral na napag-aralan po namin ngayong gabi. Ang istorya ng karapatan. Na ito po'y kumakatawan sa aming karapatan bilang mga mamamayan ng langit. Na sana po ito'y huwag mawala sa amin. At sana po ito'y panghawakan namin at huwag naming pabayaan. Huwag po sana kami matulad kay Esau na binaliwala ang karapatan yun. Sana po ay panghawakan namin ito at sa tulong ng inyong banal na Espiritu ay lagi po kaming nasa sa inyo. Hahawak po kami sa inyo at tatanganan niyo ang aming mga kamay. Lagi po sana kami papaalalahanan ng banal na Espiritu at babantayan ng inyong mga banal na anghel. Muli po, salamat sa inyo at happy Sabat sa inyo dyan sa kaitaasan sa langit. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, meron po akong Facebook page. Ito po ay Brother Jesse Crisologo. Paki-like lang po at paki-follow lang po ito at lahat po ng aking video ay i-upload ko ron at pati na rin po yung nasa aking YouTube account po, Jesse Crisologo ay paki-subscribe na rin po at paki-share. Ito po ang pinakamahalaga. Paki-share nyo para yung mga hindi ko friends na friends ay makakapanood at kayo po ay magkakaroon ng bahagi sa pangangaral na ito. Muli po, tandaan natin mga kapatid, kailangan nating gumawa. Kung hindi natin kayang mag-speak, mamigay tayo ng pulyeto, ng salita ng Diyos. Kung hindi natin kaya, sa anumang paraan ay gagawa tayo. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, pakishare lamang po ito. Ano po? At muli ay happy Sabat sa inyo at happy viewing kay ito si Brother Glenn, nagnanood pala Sister LB, si Paring Romy, si Bel, si Jonalyn, Sister Nimpa, si Brother Arnel, si Yet, at marami pang iba. Ano po? At sana ay lagi tayong magsama-sama at bukas sa ganap na alas 11 ay magkikita-kita po tayong muli. At muli, happy Sabat sa inyo at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.